Batas. Isa sa mga batas na naitala ay ang 12 Tables. Ang 12 Tables ang nagbigay karapatan sa mga plebeians na tinatawag na nasa mababang uri. Panitikan. Karamihan sa panitikan ng Roma ay salin mula sa Gresya. Si Livius Andronicus, nagsalin ng Odyssey. Marcus Plautus at Terence, unang manunulat ng mga komedya. Cicero, manunulat din at isa pa ring orador. Isa pa sa mga kilala ay si Locritus, isa din si Catulus. Arkitektura. Ang mga gusali noon ay gawa sa semento at stucco. Ang stucco ay isang parang semento lang din, ngunit kapag binasa mo ito ay mas titigas. Ito rin ay maraming disenyo. Kadalasang disenyo sa gusali noon ay may arko, ginagamit sa templo, aqueduct, at sa ibang gusali. Noon din ay may basilika, isang bulwagan na nagsisilbing korte at pinagpupulungan. Meron ding forum, ito ang sentro ng lungsod. Meron din ang mga paliguan at pamilihan. Noon din ay may Colosseum na, isang amphitheater na para sa labanan ng mga gladiator. Inhenyeira. Nagtayo ng mga tulay at daan ang mga Romans noon upang paugnayin ang buong imperyo. Ang Appian Way, nag-uugnay sa Rome at Timog Italy. Ang aqueduct, ito ang nagdadala ng mga tubig sa iba't ibang lungsod. Tirahan ng mga mayayaman. Ang kanilang tirahan ay yari sa ladrilyo, bato, at marmol. Meron din itong atrium o tinatawag na bulwagan. Meron ding alpombra at malambot na kama. Ang mga pagkain dito ay kadalasang shellfish, itlog, dormouse at ostrich. Ang dormouse isang uri ng daga na galing sa Europe pero may kita ka rin sa Africa at Asia. Habang kumakain kayo, gumagamit kayo ng kutsara at kutsilyo. Pagkatapos naman kumain, magdadala ang alipin ng mabangong tubig bilang hugasan. Tirahan ng may hirap. Ang mga mahirap doon ay nakatira sa bahay paupahan na 7 palapag ang taas. Ang ilaw at init sa taglamig ay galing lamang sa isang kalan at ito na din ang kanilang lutuan. Ang karaniwang almusal ay lugaw at longganisa naman sa tanghali. Kapag hapunan naman ay lugaw muli. Libangan. Kadalasang libangan noon ay ang paglalaban ng gladiator sa Colosseum. Ang gladiator ay kadalasang kriminal, alipin o bihag. Sila ay nakikipaglaban sa kapwa gladiator o kaya sa isang mabangis na hayop. Isa pang gamit ng Colosseum ay ang pampublikong pagbitay ng mga kriminal. Minsan naman, ang kriminal naman ay tinatapon sa gitna at ipapalapa sa hayop. Pananamit. Ang masuot ng mga lalaki noon ay tunic. Ito ang kanilang pambahay na hanggang tuhod lamang. Kung lalabas naman sila, papatong nila ang toga para maganda itong tingnan. Suot ng mga babae noon ay stola. Ito naman ang kanilang pambahay at ito ay hanggang talampakan. Kung lalabas naman sila, ang nilalagay nila ay ang palya. Agrikultura. Ang mga Roman ay mahilig sa pagsasaka. Kaya karamihan sa kanila ang trabaho ay ito. Kanilang tanim ay trigo, barley, gulay at prutas. Uso na din noon ang pag-aalaga sa hayop tulad ng tupa at baka bilang kabuhayan nila. Sa larangan ng pamahalaan, naiambag ng Roma ang pagtatag ng republika
na tinawag ding pamahalaan ang mga tao. Ang kanilang republika ay pinamumunuan ng 2 konsul na nangangasiwa sa bawat aspekto ng lipunan sa Rome. Ang mga konsul ay nagmula sa pinakamaimpluwensyang pangkat ng mga pinuno sa Republika ng Rome. Ito ay ang Senado na kinabibilangan ng 300 patricians. Tungkulin nila ang paggawa ng mga batas. Ang ganitong uri ng pamahalaan ay kasalukuyang ginagamit ng ating bansa. Nahahati ang ating pamahalaan sa 3 sangay, ang ehekutibo, lehislatibo at hudisyal. Si Julio Cesar ay isang Romanong pinunong militar at pampolitika. Susi siya sa pagbabagong anyo ng Republikang Romano tungo sa pagiging Imperyong Romano. Ipinalawak ng kanyang pagsakop ng Gallia, ang daigdig Romano hanggang sa dagat Atlantiko at nagbigay daan ito sa pagpapakilala ng mga impluwensyang Romano sa ngayon ay Pransya, kung saan ang mga bunga nito ay kapuna-puna. Sina Romulus at Remus ay ang maalamat na mga tagapagtatag ng Roma. Sa mitolohiyang Romano, sila ay kambal na magkapatid na mga anak na lalaki nina Rhea Silvia at ng Diyos na si Mars. Si Romulus at Remus ay ang kambal na nakapagtatag ng Roma na nasa loob ng tradisyonal na mito ng pagtatag nito. Bagamat paminsang-minsang sinasabi na si Romulus lamang ang nag-iisang nakapagtatag ng Roma. Nang ipinanganak ang kambal, iniwan at pinabayaan sila ni Amulius na lalaking kapatid ni Nimotor na lolo nila sa kanilang ina. Ay sinasabing iniwan sila sa isang pook upang mamatay, subalit nailigtas sila sa pamamagitan ng magkasunod-sunod na himalang nangyari. Isang babaeng lobo ang nakatagpo sa kanila at inalagaan sila. Si Cesar Augusto ay ang kauna-unahan at itinuturing na isa sa pinakamahalagang emperador ng Romano. Bagamat iminaliit niya ang kanyang sariling posisyon sa pamamagitan ng pagpili ng kinaugaliang titulong oligarkiyang princeps, madalas sinasalin bilang unang mamamayan. Bagamat ipinatili niya ang panlabas na anyo ng Republikang Romano, namuno siya bilang isang otokrata na higit 40 taon. Winakasan niya ang 100 taon ng digmaang sibil at binigyan ng Roma ng isang kapanahunan ng kapayapaan, kasaganaan at imperyal na kadakilaan. Ang kapayapaang ito ay tinaguriang Pax Romana o Kapayapaang Romano.